Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel Ode Alteram Partem. Let us share the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Welcome po. Sana kayo ay masaya kasama ang inyong pamilya at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang live. At yung ating pong topic ngayon ay accountability, not sorry. Yan po ang ating segment ngayon sa Vox Populi or Voice of the People. Ang tanong, bakit yan po ang aking napiling topic sa hapon na ito ay dahil po nakasaad po iyan sa una sa preamble, tapos sa Article 2, Section 1, atin pong babasahin, at nasa Article 11, Section 1. Uumpisahan ko po sa Article 11, Section 1, para po sa tinatawag na accountability. Saglit lang po Ito na po. Atin pong babasahin yung nilalaman ng 1987 Philippine Constitution. Ito po Article 11. Accountability of public officers. Section 1. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice, and lead modest lives. Tama ba na i-account ninyo yung tao sa gobyerno? Ay tama po. Nasa konstitusyon niyan Pwede po natin silang i-account, pwede po sila nating itanungin. Pwede po. Kaya nga sa Article 11, yan po yung isang paraan na batay doon sa mga impeachable officers, tulad yan ng presidente, vice presidente, huwes ng Korte Suprema, yung ombudsman, at yung mga kasapi ng Constitutional Commission, itong COA, Commission on Audit, COMELEC, Commission on Election, at CSC or the Civil Service Commission. Yan po yung mga impeachable officers. Ngayon, pwede ba natin silang i-account? Abay, pwede po. Bakit? Ano bang karapatan natin? Wala naman tayo sa katungkulan. Tama. Tayo ay isang mga maliliit o hamak na mga mamamayang Pilipino. Yan sila, mga opisyal ng gobyerno yan Ay hindi ho. Basahin po natin yung Article 2, Section 1.
Saglit lang po ano pati cellphone ko eh. Ito na po. Article 2, Declaration of Principle and State Policies. Principle, Section 1. Section 2. Punta ko na sa Section 2. Article 2, Section 2. Ito pala. Article 2, Section 2. Ano ba ito? Bakit nag-iiba ito? Saglit lang po Luloko pati cellphone ko eh. Tama nga. Ito. Article 2, Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them. Ganon ho yung kapangyarihan ho ninyo, tayong mamamayang Pilipino na maliliit na hinahamak ng mga nagtaksil ho sa sinumpaang tungkulin para ho sila ay ma-account. Opo. Kaso ang problema, under doon sa Article 11, Section 3, na kung saan the sole or the exclusive power para ho ma-impeach yung mga ganyang tao na taksil ho sa kanilang tungkulin at nagtaksil ho sa mamamayang Pilipino ay hindi ho ginampanan ng kanilang tungkulin. Opo. Pwede ho tayong magsalita. Pwede ho. At kung sakali mang papalitan yung konstitusyon, abay, sasali rin ho ako doon. At ipapanukala ko at sasabihin ko at isisigaw, ulit-ulitin ko, na dapat yang members lahat dyan sa Judiciary Committee na mapatunayan na taksil at traidor ay dapat yan i-disbar at tanggalin ho bilang isang congressman o representative dyan sa House. Pagtatraidor yan sa tungkulin Ganon ho iyan. Tatawagin ka bang mambabatas kung yung mismong batas binabalibag mo? Abay, hindi na ho tama iyan. Pagtataksilo iyan sa sinumpaang tungkulin. Ganon ho. Ngayon, marami-rami pa ho dapat pag-usapan dyan. Tulad yan sa ahensya ng gobyerno, may mga nakatalaga hong opisina dyan para ho mapanagot yung mga taksil sa bayan. Pwede ho. Hindi mo pwedeng sabihin na sorry. Hindi ho. Sinasabi ko sa inyo ngayon mga kababayan ko, bagaman ako'y isang hinamak, sinibak ng walang awa, walang proseso diyan sa Philippine Coast Guard ng isang opisyal na maabusado. Opo. Kung ako halimbawa presidente, abay hindi ho makawala sa akin yan hindi abutin ng isang taon ito sa unang taon ng panunungkulan ko halimbawa. Hindi ho, mananagot yan sila. May mga sikreto ho yan sila. At kung sakaling sabihin ninyo, paano yan? Lipas na yung administrasyon. Ay hindi ho, may paraan dyan.
Accountability. Hindi ho sorry ang sagot diyan. Kung ako presidente, I will not say sorry. I will not apologize for the loss of lives or the loss of lives of the Filipino people sa mga nakaraang baha, bagyo, dilubyo, pinaasa tayo. Diyan nyo ho malalaman na kung sino-sino yung mga tao na yan na sumumpa sa gobyerno na sinasabi sila ay makabayan, makapilipino, pero kasinungalingan, traidor ho iyan. Anong ginawa sa atin? Pinaasa. Pinaasa lang ho tayo. Ngayon, meron tayong karapatan para mag-account sa kanila. Yun na nga nakasaad diyan sa Article 2, Section 1, na ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang katungkulan, galing ho iyan sa tao. Totoo iyan. Totoo ho iyan. Tulad ako, bakit ako sinibak dito? Ano bang dahilan? Wala ba akong karapatan para ikonsiderar? Meron akong batayan bakit nasibakin ako? Kaya Amerika, panawagan ko sa inyo, kung gusto nyo nang tulungan ko rin kayo, tulungan nyo din kami, magtulungan ho tayo. Uulit-ulitin ko ito gaya ng panawagan ni John F. Kennedy. Yan. Ngayon, nananawagan naman si Inday Sara Duterte. Hindi ho katwiran. Tanungin nyo ako halimbawa, paano halimbawa, pagpalagay natin, hypothetical, ikaw presidente, paano mo singilin yan? Ay, pwede ho. Paano mo isauli yung pera na kinulimbat nila? Binalanghiya nila? Ay, pwede ho. Pwede yan. Abogado ka ba? Hindi. Paano mo magawa yan? Meron ho kaparaanan dyan. Meron ho. Madali lang ho iyan. Madali lang ho. Tinasabi ko sa inyo, yung sikreto nila, hindi sikreto. Ano yung pangontra dyan? I-reverse. Ganun lang ho iyan. You have to turn negative into positive. Kung positive, pwede gawin mo siyang negative. Siyempre, negative na yung ginawa nila. Di gawin mo positive. I-account mo sila. Meron kayong mandato Ano? Ang soberanya nasa tao. Ang kapangyarihan dyan sa gobyerno, lahat ho ng kapangyarihan galing sa tao. Gawin na lang ho tayo. At hindi ho katwira na sabihin mo sorry. Wala hong puwang ang sorry. Kasi anong meron ako? Veto power. The sole and the exclusive power na meron ng isang presidente ay yung vetoing power. Anong mga ahensya sa ilalim ng executive branch? Ang dami ho. Isa dyan yung AFP, PNP. Wala bang justisya? Abay, meron akong Department of Justice. May sekretary ako dyan. Bakit wala? Bakit sorry? Sorry ba ang nararapat dito? Hindi ho, sorry ang kailangan dyan. Hindi ho, sorry ang kailangan. Sa panahon na kailangan managot ang dapat managot. So Amerika, panawagan ko, review, reassess, reconsider Proclamation 2695 issued 1946 by then President Harry S. Truman. I-review nyo po. Yung mga salot na komunista nandyan sa Kongreso. Hindi naman ako komunista, ba't ako sibakin? Wala ba akong karapatan para mag-re-enlist bagaman may direktiba? Doon lang ho, merong manifestasyon niya na pang-aabuso. Opo, pang-aabuso ng kapangyarihan. Pang-aabuso ng katungkulan. Kaya dapat merong accountability, hindi sorry.
So sa mga kababayan ko, meron ho tayong kapangyarihan, manawagan tayo na i-account yung mga traidor at nagsalot sa gobyerno natin. Article 2, Section 1. Saglit lang, i-paste ko na rin. Yan, pinost ko na po. Accountability, not sorry. I-post ko pa ito. Isa pa. Article 11, Section 1. Yan, nakapost na. Mandato ho iyan. Hindi ho iyan, sorry. Hanapin nyo nga dyan kung merong sorry dyan, animal. Hindi yan sorry. Hindi yan sorry. Ngayon, ang sikreto ninyo, gusto nyo buksan dito? Sige, bigyan ko kayo ng pahapyaw. Gusto ninyo bumango sa Pilipino, makabayan kayo kunwari, West Philippine Sea ang isyo. Gusto nyo magkagera, magkandamatay ang mga Pilipino kasi establishado na yung tanim nyo rito. Ha? Bakit? Magkakaroon ho ng recall. Lahat ho ng reserve na ng Pilipinas. Sino yon? Yung mga civilian ho. Tulad yan mga may CAT, ROTC. Reserve ho ang tawag dyan sa kanila. Ha? Call to active yan sila. Lahat ho yan sila na able body. May kakayahan ho na dipinsahan ho yung Pilipinas. I-recall yan. Gusto ninyo mamatay. Kayong mga mayayaman na tanim ng dragon, takas. Pag naubos na, kasi ang gira, meat grinder yan. Mamamatay lahat ng mga Pilipino rito. At the same time, babalik kayo, magpaparami kayo ng lahi ninyo dito.
Ano ibig sabihin nun? Two birds in one stone? Ganon ho ang isa sa sekreto ninyo. Itong ibang mga Pilipino, na Pilipino naman, dahil sa may suhol, bayad eh. Gusto makipagdigma. Gusto igiit ang karapatan. Dahil sa pagbubulgar, pagbubunyag ni kasalukuyang senador, ni Senator Marcoleta, na yung mga isla pala dyan labas na ng EEZ ng Pilipinas at hindi ho soberanya iyan. Opo. Merong designated na sakop lang ng soberanya mo, pero hindi ho yung exclusive economic zone at yung labas, lalong-lalo na yung labas ng exclusive economic zone. Gusto nyong makipagdigma para mapagtakpan ang inyong kabulastugan. So Amerika, at least alam ko, hindi naman kayo tanga no? Mga matatalino kayo at nag-oobserba lang kayo dito. Itong mga ugok na may mga katungkulan, mga traidor, kunwari, makabayan, makapilipino, makipagdigma. Abay, wag nyo ho kaming lukuhin. Uutusan nyo lang yung mga maliliit kagaya dyan sa uniform service. Utusan nyo lang yan para magkandamatay doon. Kayo, taga-utos lang. Taga-gawa ng papel. Paano pa kayo ngayon yan ma-account? Accountability, not sorry. Ganun. Sinong matinong nakaluklok na i-account pa kayo kung digmaan na? Samantala, kayo nakakulimbat na. Tandaan nyo ho, ang katusuhan ninyo, hindi yan siya permanente, hindi yan siya absolute. Nakasulat iyan sa Ecclesiastes 14:12. Secrets nyo, hindi yan sikreto. Ibubulgar at mabubulgar ang sekreto ninyo. Naintindihan nyo na ngayon. Kayo dyan sa itaas na may mga katungkulan, tawa kayo ng tawa. Ngayon, totoo yan. Masarap buhay ninyo, pahirapan nyo kami sa baba. Tulad ko, si baking nyo. Grabe yung ginawa nyo sa akin. Tama yan. Dahil sa tamang panahon, meron naman yan singil eh. May reckoning iyan. Una, hindi sa inyo ang ahensya ng gobyerno o ang gobyerno. Article 2, Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them. Lokohin nyo pa kami ngayon. Konstitusyon yan, no? That is the very primary law. Ano pa yung accountability ninyo? Article 11, Section 1. Public office is a public trust. Public officers and employees must, at all times, be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice, and lead modest lives. Sorry is not justice. Sorry for the last 4 years, 3 years, 4 years. Sorry is not justice.
Gabaan ka talaga dyan, sir, sa ginawa mo. Gabaan ka. Sinasabi ko sa iyo, sir, kung yung tatay mo buhay, sinipa ka. Natatandaan ko dati, ako'y 5 taon pa lang noon. Doon sa beach project ng aking lola, naligo ako doon sa may puso. Hinuli ako, halos gusto akong ikulong, gustong patayin ng mga... Tapos naulit na naman ngayon. Yung madubling dagok lang, nadamay pati anak ko rito, mga pamilya ko, mga kapatid ko. Ano ang sikreto nyo? Tanim kayo ng dragon. You work subversion in a precise and specific na subversion. While you took government powers and authorities and loot the government coffers, you destroy every Filipinos, every Filipino families, every lives na meron hong pag-asa sa inyo. Pinatay nyo ho kami. Inangat nyo kami sa taas, binitawan nyo. Nangako kayo, hindi nyo tinupad. Ano yun? Sorry? That is not justice. That is not justice. Manapa, accountability. Konstitusyon, no? Article 11, Section 1. Accountability. At all times be accountable to the people. So mga kababayan ko, wag ho kayong matakot. Merong hong sinatawag na peaceful assembly. Opo. Saan yan? Sa bahay ninyo. Ito sa Facebook Live, assembly naman ito. O peaceful, mapayapa tayo. Nag-i-air tayo ng ating ng hinanakit na tayong mga Pilipino tenraidor ng tanim ng dragon. DNA. Para malaman mo ang sikreto mo na mga ugok kayo. Ang sikreto nyo. Binubulag nyo ang karamihang Pilipino rito. Anong gamit ninyo? Is it not? That is an impeachable offense. Ano yon? Bribery, graft and corruption. Those are impeachable offense under Article 11, Section 2. Anong ginagawa ng House Judiciary Committee? Total, tapos na rin, ano? Binasura nga eh. So, hindi tayo pwedeng kasuhan ng sub judice dito kasi binasura na nga. So, that is not sub judice. Ang karapatan ho natin bilang mamamayan, nakasulat ho yan sa Article 3, Section 4. Saglit na nang hanapin ko dito. Sulat ko rito, the people's right. The people's rights.
Yan. Ayan na. Yan ho. Yan ho. Kaya pag nag-Facebook live tayo dito, sabihin man natin, accountability, not sorry, pwede ho tayong mag-demand. Mandato ho iyan. It is the mandate. Mandato yan ng bawat Pilipino. Sovereignty resides in the people to. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Diyan nagmumula ho ang kapangyarihan ng bawat tao sa gobyerno na naglilingkod. Article 2, Section 1 of the 1987 Philippine Constitution. Ganun ho. Expression, meron din po. Article 3, Section 4 of the 1987 Philippine Constitution states, quote, states that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances, para mapanagot. Pwede ho yan. Anong gusto nilang gawin ng otoridad? Patayin tayo, ikulong tayo? Ano klaseng kapangyarihan iyan? Ano klase iyan? Sulat ko na ba rito ang panawagan sa Amerika? Meron na. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Amerika, tulong. Tulong. Ang tanim ng dragon ng bubula gamit yung kayamanan na kinulimbat ho. Pati ho yung ginto bininta. Gaano kawalang hiya ito? DNA ho, Amerika, panawagan ko sa inyo. At salamat dahil dyan sa Amerika ngayon, para makapaglingkod ka, makahawak ka ng kapangyarihan sa gobyerno ng Amerika, ay dapat American citizen ka. Tama iyan. Nakita na, sobrang tagal na. Yung mga salot ninyo dyan na mga hindi naman Amerikano, sinisira kayo sa loob. Anong ginawa sa amin dito? Ganon din. Kita sa mukha, kita sa mata. Tingin sa mata, tingin sa mukha, tanim ng dragon. Yan. Mabulgar na kayo, walang hiya kayo. Gamit pa kayo ng kisaeng. Tama na. May panahon no para magsalita tayo. Ngayon ang panahon na yan. Pahirapan nyo tayo ng gusto. Sirain nyo dahil sa endorsement na yan. Ganun yan. Yun lang akin panawagan sa inyo mga kababayan ko. Sana sa oras na ito ay nakatulong din ako sa inyo para ho palakasin ang inyong kalooban, ang inyong kaisipan, na yung karapatan ninyo, karapatan natin bilang Pilipino, meron ho tayong pwedeng kapangyarihan o pwedeng hingiin sa gobyerno. Panagutin sila. Panagutin ang dapat managot. Again, ito po ang inyong host,
segment na Vox Populi. Accountability, not sorry. Salamat ng maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay sa channel na ito, sa programa Ode Alteram Partem, sa segment na Vox Populi, Voice of the People. Accountability, not sorry. Kasabihang Tagalog, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Meron ho tayo pwedeng magawa. Pwede ho tayong manawagan sa gobyerno. Accountability, not sorry. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem. Amen.